Direktor ng controversial movie na The Hour of Pepsi Paloma na si Direk Daryl Yap may patama sa chairwoman ng MTRCB. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Miyerkules, February 5. Pero bago yan at bago natin umpisa ng online viewership ng dalawang bigating noontime show sa bansa, ang It's Showtime at Eat Bulaga, ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. Paki-like and share na din po mga kaparokya. By the way, kamusta kayo mga kaparokya? Ako si Mervin at tatalakayin natin ang patungkol sa ipinost ng isang direktor sa kanyang official Facebook account na agad naman itong binura kahapon. Anyway, thanks and credit nga po pala sa TVJ Defender na si LM Entertainment for using his Facebook post with regard to Daryl Yap post yesterday. But before we begin, happy birthday to legit Dabarkads host Karen Aistrup na nagse-celebrate po ng ika-16 na taon. Good idea mga kaparokya na sumama siya sa Dabarkads kaysa mag-stay sa Tape Incorporated. You have a brighter future sa Eat Bulaga at hindi ka din iiwan ng mga solid, legit Dabarkads. So again, happy birthday Miss Karen Aistrup. Samantala, yun nga mga parokya, kahapon po ay nag-post ang controversial director na si Direk Daryl Yap sa kanyang official Facebook account na Lala Move alone. Lala Move na agara naman itong binura kahapon. Alam naman natin na ang Lala Move ay courier company and service provider. Pero parang irrelevant naman kung magpo-post siya ng Lala Move para sa anumang kadahilanan. Alam naman natin kung anong ibig sabihin nito at sino ang pinapatungkulan nito, kundi ang chairwoman ng MTRCB na si Miss Lala Soto na anak ni Tito Soto at pamangkin ni Bossing Vic Soto. So mukhang tila. Again, tila means walang posibilidad or kasiguraduhan kung sino ang pinatutungkulan nito. It could be a service provider na Lala Move or si Miss Lala Soto na tila gumalaw or ginapang ang patungkol sa kanyang pelikula para hindi po ito maipalabas, which supposed to be today ang showing na ginawa nitong movie na The Hour of Pepsi Paloma. Yet kung walang meaning ito, bakit agad niya ito binura? Anyways, mukhang frustrating ang pakiramdam ng direktor sa nangyari dahil tila napunta sa wala ang kanyang pinaghirapan na siya mismo ang siyang gumawa. Na kung tutusin, walang dapat sisihin kundi siya lang mismo. Ayon sa recent post nito, na dati ay 16 films na ginawa niya ay wala namang hininging requirement. Pero bakit ngayon meron? Baka nakalimutan ng direktor na may pending case ang kanyang pelikula dahil sa 26-second teaser video na i-final ni Bossing Vic Soto. So nakaka-frustrate naman talaga sa pakiramdam yung mga parokya dahil dugot pawis ang ginugol at inalay mo para matapos ang nasabing pelikula. Pero wala naman dapat sisihin kundi siya mismo. Again, hindi ito pinagbabawalan maipalabas. In fact, kailangan lang po ng requirement. At ma-review naman nito once na makumpleto nga ang mga dokumentong hiningi ng MTRCB na pinamumunuan po ni Miss Lala Soto. At ito nga po ay ang certificate na walang pending case from RTC, DOJ, and prosecutor. At tila nabahag o natakot ito dahilan para burahin ang recent post nito patungkol nga sa Lala Move post nito. So kayo mga kaparokya, si Lala Soto ba ang pinatutungkulan nito? Please comment down below. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 2.9 million followers at sa It's Showtime naman po na may 18 million followers. So as of 1:11 PM ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na Sexy Babe. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay may kasalukuyang segment na Sugod Bahay mga kapatid. So dito makikita po natin mga kaparokya na ang It's Showtime po ay may 7,400 viewers samantalang hindi pa po nagpa-pop up ang views ng Eat Bulaga. So wait lang po tayo mga kaparokya. So dito naman po mga kaparokya na ang Eat Bulaga ay may 3,900 viewers. So again, as of 1:12 PM ang It's Showtime po ay may 7,600 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 3,900 viewers. Nakatumbas po ng 4,000. So ang It's Showtime ay may 7,000 at ang Eat Bulaga naman po ay may 4,000.
viewers. So punta naman po tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime shows. Unahin po natin ang Eat Bulaga under TV5 Philippines na may kasalukuyang subscribers na 2.25 million subscribers, at sa It's Showtime naman po under GMA Network YouTube channel na may 37.7 million subscribers. So sa oras na 1:12 PM ang It's Showtime po, sila po ay may 23,000 viewers, at ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 30,000 viewers. So again, as of 1:13 PM ang It's Showtime under GMA Network, sila po ay may 23,000 viewers, at ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 30,000 live viewers. So punta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows. So unahin po natin ang It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may 2.51 million subscribers, at sa Eat Bulaga naman po under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.29 million subscribers. Sa oras na 1:13 PM ang It's Showtime po, sila po ay may 90,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po, sila po ay may 101 or 102,000 live viewers. Again, as of 1:13 PM ang It's Showtime, sila po ay may 90,000 viewers, at ang Eat Bulaga naman po ay may 102,000 live viewers. So bali ang total na nakuha po ng dalawang noontime shows ay ang total na nakuha po ng It's Showtime ay 120,000 viewers, at ang Eat Bulaga naman po ay 136,000 viewers. So again, ang It's Showtime po ay nakakuha ng total of 120,000 viewers, at ang Eat Bulaga naman po ay 136,000 total viewers. Yan po lumalabas sa kanilang online viewership as of 1:14 PM, at magbabalik pa po tayo mamaya sa ikalawang bahagi ng online viewership. So magpapaalam po muna pansamantala, mag-iingat po tayo mga kaparokya. Thank you and God bless.